nabanggit niyo po yung strategic advantage of, di ba you ask about it, ano yung strategic advantage ng pagkondena publicly sa China. I'm going to use that same point that you made po, no, Senator. Ano naman po yung strategic advantage ng publicly assailing the likes of Tariela and Justice Carpio? Alam mo, yung word na assailing, I think that is not the right Criticizing. word. Criticizing or debating with them. I am only explaining my side kasi yung sinasabi niya na kamukha nung, actually hindi masyado si Commodore Tariela eh. Yung isang professor sa sa UP. Professor J. Batong Bakal. Si J. Batong Bakal, si Attorney Batong Bakal, narinig ko siya minsan na merong isa dyan senador pa nga, naghahanap siya ng mapa. Ayan, lumitaw na yung administrative map. Yan ang hirap kanya, hindi man lang kasi nagsusuri o ngayong lumitaw ito, sino ngayon nakakahiya. Yung mga ganun, alam mo, hindi naman tama yung ganun eh. Baka hindi niya alam na hindi naman public, hindi naman administrative map ang hinihingi talaga ng IH. So, ang dali naman pag-usapan ito eh. Siguro kung nakipagkita lamang siya sa akin, nagkausap kami, ito yung gusto kong sabihin, ito yung dapat nating gawin. Hindi yung pa-interview na sila ng pa-interview. Si Justice Carpio naman, sinabi niyang i-give up ang KID. Sinabi ko na nga, naipaliwanag ko na nga, na hindi naman yun ang talagang pinuntahan ng aking sinasabi. Bakit pa, kahit anong paliwanag ang sabihin ko, ba't ayaw nilang tanggapin? Yun naman ang problema eh. Dapat sana... Opo. I understand yung tampo po ninyo. Sorry po for cutting you off. Pero ang pinagkaiba po kasi, kayo po senador, halal ng bayan, dapat mas mahaba siguro yung PC ninyo when it comes to policy differences and criticism coming from other people. Especially if you're talking with someone like J. Batong Bakal, na isang profesor, isa kasama sa gobyerno, si J. Tariela, isang dating kasama sa gobyerno, si Justice Carpio. Ang point ko po, di ba mas mahaba dapat ang PC ninyo bilang isang halal na opisyal at senador, very prominent, in terms of dealing with policy differences or criticism. Totoo na, hindi lamang dapat humaba ang PC, dapat huwag kang onion skin. Alam mo ba ang sinabi sa akin ni Justice Carpio nung tanongin siya sa isang program na sinabi niya, parang Haydarian ba yun? At saka tinatanong siya, how do you rate Senator Marcoleta as a lawyer? Alam mo kung ano sinabi niya, Senator Marcoleta or Attorney Marcoleta belongs to the lowest rank of lawyers. Alam mo, talagang sasama na ako sa pagkondena diyan kay Justice Carpio. Sa binanggit na yan. Hindi mali naman po yan. No? Hindi naman kami dapat humangga sa ganun, hindi ba? Ako kahit kailan hindi ko naman itatanghal ang sarili ko na ako ba kahit kailan sasabihin kong napakagaling kong abogado. Hindi naman ako magaling na abogado. Pero kahit kailan hindi ko sasabihin sa kapwa ko abogado yun. Okay. Speaking of Justice Carpio, matutuloy po ba yung debate ninyo? Sana. Kasi isa lang naman ang aking pakiusap. Siguro, yung nasabi ko kasi friendly debate. Huwag na lang friendly debate. Ano na lang, yung parang pre-willing discussion na lang. Hindi ba? Yung para lang walang limit. Lahat, kamukha ng pinag-uusapan natin ngayon. Ang dami nating napag-usapan. At ako ngayon ay lalong nagpapasalamat sa nabigyan mo ko ng ganitong kahabang panahon. At lalong hindi na po kayo galit sa akin kasi ang lutong ng pagkakabanggit ninyo sa pangalan ko. Paano ko ba nabanggit? Alam mo, hindi ko na maalala na nabanggit ko yung pag kinagat ko po parang crackers, madidinig ko yung pangalan ko kung crackers yung pangalan ko joke lang po yan. Okay. Kasi alam mo, pero tingnan mo yung show mo, Christian, facts first. Yun ang gusto ko. Dahil sa alam mo, sa lahat ng pagkakataon ay iuuna natin talaga ang katotohanan. Kaya gusto ko yung yung show mo. Ayan. Sige, Senator, may konting tanong na lang po ako, I hope you don't mind. Related issue involving you po, Hindi mo pala related. An issue involving you as well. Dito pong issue ng SOSE. Okay? I'm sure you're aware, doon po sa sinabi ng isang COMELEC official. Okay. Yung depensa po ninyo dito, tama po ba? Siguro, Christian, kasi nasa lang po yan
Sir, para lang kasi binanggit ni George Garcia yung inyong depensa. Okay, ang issue po rito sa mga viewers natin ganito, no? Sa statement of contribution expenditures ng 2025 elections ni Senator Marcoleta, ang kanyang dineklara 139.9 million ang kanyang nagastos pero zero donations. Pero yung salin po ninyo, nasa 52 million, I understand. So naturally, nagtanong yung mga tao, saan kinuha? Okay. Ang sabi ninyo, zero donation. Pero nakiusap, di ba, sabi nyo, yung mga kaibigan ninyo na wag silang banggitin publicly. Tama po ba ang depensa ninyo sa COMELEC ay nakuha niya yung contribution before you were formally declared as a candidate? Ganito, Christian, kasi nag-submit ako ng position paper sa kanila sapagkat pinadalhan ako ng show cause order. Gusto ko muna na huwag nating pag-usapan ito sapagkat dapat matapos muna sa kanilang level. Para sa ganoon ay wala naman silang masabi. Yun ang gusto kong ipakiusap sa iyo. Ayun yung pag-usapan to kasi maganda sana ito no? Para maipagtanggol ninyo inyong sarili. Hindi, pinagtanggol ko na yung sarili ko sa harap ng COMELEC at gusto kong matapos muna doon. Pagkatapos, saka na natin pag-usapan. Pero pwede po ba yun na tumanggap ng donasyon bago yung actual na pagiging kandidato? Nandun ang mga pinahayag ko sa COMELEC sa pamagitan ng aking position paper. Kaya alam ko, ang COMELEC ay gagampanan naman niya yung tungkulin niya para pagpasyahan yung aking isinabmit na paliwanag sa kanila. Okay. Okay lang po ba kung makausap ko po kayo muli regarding that in the future? Okay lang po ba? Ako nga sana makikipag-usap sana sa iyo na wag naman ito yung huli. Opo. Isang malaking karangalan po. Pinagbigyan mo naman ako at ako naman siguro ay hihiling muli kung kailan naman at kung may panahon ay isama muli ako sa iyong show kasi gusto ko talaga yung facts first. Gusto nyo nga ako lang mag-moderate ng debate ninyo ni Justice Carpo kung okay po sa inyo. Rin. Bakit naman hindi? Gusto nyo gawin natin sa programa dito? Mas maganda siguro yung harapan, di ba? Sige po. Kasi mas gusto ko yung, alam mo kasi ang gusto ko friendly Nabanggit ko lang kasi yung debate. I did not intend na debate talaga. Yung gusto ko lang parang friendly discussion. Freewheeling ba? Kasi alam mo, it doesn't matter kung ano magiging outcome Ang magiging katapusan nito, yung makinabang yung mas marami nating mga mamamayan. Lalo na dito sa isyong ito na napakomplikado, masyadong malawak, at kung minsan nga napakaraming bumabango na hindi pagkakaintindihan. Inaakala ko na pag nagkaharap sa isang malaya at freewheeling na discussion, mas marami makikinabang. Lalo na ikaw, kung halimbawa ikaw mag-moderate, di ba? Naniniwala ako na mas lalong maayos natin ito. Opo, maganda isama natin si Senator Alan Peter Cayetano dahil napakasidhi rin ng kanyang mga puntong binanggit doon sa debate, doon sa resolution. Hindi ko alam kung hindi ko makakapagpasya tungkol sa kanya. Siguro tawagan mo rin siya, baka gusto niya, di ba? Opo. Senator, ito last question, no? Bago ko po kayo pakawalan. I really hope you can address this. How do you feel when people describe you as a chinador? Mangilan-ngilan lang naman yung gumawa niyan. Kilala mo naman kung sino yung gumawa niyan Paano nila ako ikakapitan na chinador? Dahil ba ang gusto ko ay kapayapaan? Ang gusto ko ay walang awayan? Kasi lalong-lalo na kung titingnan mo ang China, napakalapit sa atin. At kung kukonsider mo na trading partner natin, parang siya ang pinakamalaking trading partner natin ngayon, Christian di ba? Sa tingin ko, kaya inaakala ko na mas maganda sana kung talagang masusi nating talakayin ang lahat ng problema natin. Sa tingin ko naman, bigyan natin ng pagkakataon itong bagong ambassador na ito. Kasi sabi ko nga sa iyo, nung nakausap ko alam mo yung una niyang pinakausap nung malaman niya na, kasi nga, DND ang kanyang nang gustong makausap na kauna-una, sabi ko, tingnan natin. Kasi alam mo, si Secretary Gibo ako ay kapwa ko taga-Tarlac. Medyo na-excite pa nga siya Ay, ganun ba? Sabi niya, maybe maski na over a cup of coffee. Pero sabi ko, kailangan mo munang, siguro po, i-text mo ako para baka mamaya akala niya sa akin lang initiative ito. Alam mo ba, tinext niya ako at yung text message na yon
binigay ko mismo para official sa ating Secretary ng Foreign Affairs. Sabi ko, ma'am, ikaw na ang magbigay kay Secretary Gibo na talagang ito'y itinek sa akin niyang ambassador. Kung nakakausap niya naman pala po yung ambassador, pinayuhan niyo rin po ba sila na ayus-ayusin naman yung kanilang pananalita sa kanilang Facebook page? Hindi Dahil kasi nung mag-usap kami, napakabastos po para sa isang bisita ng bansa para sumagot ng ganun. nauna Parang kasi hindi itong po pagpunta ko, bago nangyari lahat ito eh. Opo, Wala pero pa kung yung, magkakaroon po kayo ng pagkakataon, would pagka you tell nagkita kami them uli, to behave? hindi, mas maganda siguro kung nandun ka para marinig mo mismo kung ano yung sasabihin ko sa kanya. Sige po, sasama po ako. Kung okay sa Hindi, inyo. sasabihin ko sa kanya na ano, kasi lahat gusto niyang kausapin eh. Sige po. Hindi ba? Ayan. Sige, Senator Marcoleta, ano na pala, no? 10:32 na. Hindi ko na malayan ang Pasensya ka na oras. Opo. ang dami ko yatang nakuha sa panahon mo. At ako ang munang magpapasalamat. Sabi ko nga sa'yo, yung pakiusap ko, pinagbigyan mo. At kahit na halimbawa ay nagsimula sa maraming hindi pinagkaintindihan. Ako naniniwala ako na darating ang ganito ang aking analogy dito, yung tubig na hinalukay, siyempre yan ay medyo malabo, ano. Pero tingnan mo, pagdaan ng ilang panahon, pagka yan ay tumining, meron tayong pakikinabangan eh. Yun ang aking pag-asa, Christian. Ano? Yun ang pag-asa ko. Okay. Maraming Sige po, salamat sa'yo. Senator Rodante Marcoleta, maraming salamat po for joining us tonight. Magandang gabi po sa inyo. Thank you, Christian. Thank you. Hanggang sa mauli dito. Thank you. Sige po. Ayan po, si Senator Rodante Marcoleta. Maabot na pala ng isang oras yun, no? Hindi ko nabuksan yung aircon ng init. Okay, marami-rami naman po tayo na cover, no? Sa Lunes na ako magko-komentaryo. Dahil gabi na. Pero actually, ang gusto kong i-komentaryo talaga itong ano eh. Alam niyo yung interview ni Nicholas Kaufman doon sa The Hague? Yung sabi niya, nung tinanong siya kung bakit kinikriticize niya yung Philippine media. Ang sagot niya, ano ba yun? Kasi yung mga nare-report daw ng Philippine media, bla 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 bla. Binanggit niya kasi yung word na salacious doon sa kanyang statement doon sa pre-trial. Tapos nung tinanong siya ng media after, sabi niya, full stop. Yabang no? Kuhang-kuha nitong si Kaufman yung yung utak ng mga DDS, napakabastos. Hindi po ba? Kuhang-kuha ni Kaufman yung kabastusan ng kanyang principal, si Rodrigo Duterte. Pero yung mga ganyang pabalang na sagot na napakabastos para sa isang supposedly batikang abogado na si Nicholas Kaufman, they really think nakakatulong yan sa kausa ng kanyang kliyente? Sa mahal ng binabayad sa kanya? Yan lang yung mga sinasabi niya. Pero i-reserve po natin yung ating komentaryo regarding that. No? And of course, as we speak, meron pong napakalaking development dyan po sa Middle East. No? Sa Iran. So, isa po yan sa mga tinututukan natin. Okay, in the meantime, gabi na po, no? Enjoy nyo na po yung Sunday ninyo. Okay. Okay. Sige po. Nanonood sa atin si Prof. Danny Araw. Magandang gabi sa'yo. Ayan. Okay. Kita-kits po sa Monday. Okay? Enjoy the rest of your weekend. Ako po si Christian Esguerra. Thank you very much for watching us tonight. Speaking of Justice Carpio, matutuloy po ba yung debate ninyo? Sana, kasi isa lang naman ang aking pakiusap. Siguro yung nasabi ko kasi friendly debate, wag na lang friendly debate, na lang yung parang pre-willing discussion na lang, hindi ba? Yung para lang walang limit. Lahat kamukha ng pinag-uusapan natin ngayon. Ang dami nating napag-usapan. At ako ngayon ay lalong nagpapasalamat sa nabigyan mo ko ng ganitong kahabang panahon. At hindi na po kayo galit sa akin kasi ang lutong ng pagkakabanggit ninyo sa pangalan ko.
Papa Ang papaano lu ko ba ang lu nabanggit, alam mo hindi ko na maano, hindi ko na maalala na ang nabanggit ko lutong, eh. yung 'Pag kinagat ko po parang crackers, madidinig ko yung pangalan ko, eh, kung crackers yung pangalan ko, eh. 'Di, joke lang po 'yan. Okey. kasi alam mo, Hindi, pero tingnan mo yung show mo, Christian ano, facts first. Yun ang gusto ko. Dahil sa alam mo, mm, sa lahat ng pagkakataon ay iuuna natin talaga ang katotohanan. Kaya gusto ko yung ano mo, yung show mo. ayun. Gusto niyo nga ako lang mag-moderate ng debate ninyo, eh, ni Justice Carpe, Puwede eh, kung rin, okey po sa inyo. puwede rin. Bakit naman hindi? Mm. Gusto niyo gawin natin sa programa dito? Mas maganda siguro yung harapan, 'di ba? Sige po. Mm. Kasi mas gusto ko yung alam mo kasi ang gusto ko friendly, eh. Nabanggit ko lang kasi yung debate, I did not intend na debate talaga. Yung mga gusto ko lang parang friendly discussion. Freewheeling ba kasi alam mo, it doesn't matter kung ano magiging outcome, eh. Ang magiging, katapusan nito yung makinabang yung mas marami nating, mga mamamayan. Lalo na dito sa isyung ito na napakakomplikado, masyadong malawak at kung minsan nga, eh, napakaraming bumabangon na hindi pagkakaintindihan. Inaakala ko na 'pag nagkaharap sa isang malaya at freewheeling na discussion, mas marami makikinabang. Lalo na ikaw, kung halimbawa ikaw ang magmo-moderate, 'di ba? Naniniwala ako na mas lalong, maaayos natin ito. Opo, maganda isama natin si ano, si Senator, Alan Peter Cayetano dahil napakasidhi rin ng kanyang mga puntong binanggit doon sa debate, doon sa resolution. Hindi ko hindi ko alam kung hindi ko makakapagpasya tungkol sa kanya. Siguro, Opo. tawagan mo rin siya baka gusto niya, 'di ba?